Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ito nga pala si Tagalog Manhwa Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Ang ating kwento ay patungkol sa bisikleta. Ang pangalan pala ng ating bida si Jay na simple lang ang pangarap na maging malaya. At may mga kaibigan tapat na handa. Suportahan ang isa't isa. Sana magustuhan nyo ang ating kwento. Ang manhwa na ito ay meron lagpas 500 chapter kaya sulit ito recap. Sana lang masuportahan nyo ako para tuloy-tuloy ang upload natin. Salamat, simulan na natin. Hoy, ninakaw mo ba ang bike na yan? Paano ito sinasakyan ng isang high school student? Wow, ito ay isang full carbon aero bike. Magkano kaya ito? Ano kaya ang timbang nito? Napakaganda, siguro sakyan nito. Guys, ang pangalan pala ng mayabang na ay Kim. Mas maganda kaya yan sa road bike. Huwag mong ikumpara ito sa mga basura. Pwede ko ba sakyan yan kahit isang beses lang? Ako din gusto ko sumakay dyan. Huwag nga kayo mainggit dyan, sumakay kayo sa sarili nyong bisikleta. Mayabang. Guys, ang pangalan pala ng may salamin, tatawagin natin siya sa pangalan Mino at yung kasama naman niya si Jun. Magpapatuloy. Ang mayabang na si Kim bumili na naman ng panibagong bike kahit kakakuha lang niya nung nakaraan. Alam ko, isang tao ang pababa sa matirik na daanan. Isang tao ang pababa sa matirik na daanan. Isa ba yung road bike? Ano, gumagamit siya ng road bike sa matirik na daanan? Nababaliw na ba siya? Naghahanap lang siya ng sakit ng katawan. Habang pababa si Jay, may bigla siya naalala. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Anak, napakatalino mo talaga at ang tataas ng iyong mga marka. Anak, mataas ang inaasahan namin sayo. Anak, ikaw ay nasa tuktok ng iyong paaralan dati, ngunit ngayon unti-unti na bumababa na ang mga grades mo. Galing siya sa pamilya ng mga doktor. Naiiba siya sa atin. Ang alam niya lang ay puro pag-aaral. Sa tingin mo ba tulad natin ng isang yan? Ang pag-aaral siguro ang kanyang kaibigan. Sa mga oras na ito, ang lagi tumatakbo sa isipan ni Jay ay puro pag-aaral at maging isang top student. Ang isang yun, gumamit ba siya ng kanyang paa para huminto kahit di na siya gumamit ng brake? Ang pagdulas niya habang ganun kabilis ay impossible. Gamit niya ang mababang kalidad na bisikleta. Nice slide. Mino, ang lalaki na yan, di ba ang student president ng ating school? Pumasok na ang ating bida sa Tiyang High School. Ang cute mo, Mia, bakit ka nakatulala dyan? Dahil ba sa malapit na ang exam? Kunin ko ang iyong pinag-aralan. Masipag ka naman, di ba? Ngunit hindi ka ba busy dahil sa student council? Handa naman ako. Ano, napakunti naman ang naging sagot mo. Gayunpaman ang high and mighty president, tinatrato ka naman niya ng maayos or binubuli ka ba niya? Siyempre hindi. Nakakahinala naman kinikilos mo, wag mo sabihin ang walang hiya na yun, nakakaabala ba siya sayo? No. Si Jay hindi siya ganun klaseng lalaki. Hindi siya magaling magpakita ng nararamdaman ng kanyang sarili, pero napaka-responsible siya na tao. Hindi siya ganun kasama tulad ng inisip mo, anya yun ha. Nagsigawan ng mga babae sa classroom. Si Mino. Anong ginagawa mo sa classroom namin?
Nandito ka ba para makita ko? Bakit kaya nandito sa classroom yan? Ang aga pa nagpunta dito. At gumagawa na naman ng gulo. Hoy kapatid ko, hindi ako pumunta dito para makita, kaya wag mo ako istorbohin. Aba, yung may bukol sa mukha gusto talaga nito makipag-away kanina umaga pa lang. Ang masamang tao na kaninang umaga mo pa ako iniinis. Yun ha, kumalma ka, wag kayo mag-away ng kambal mo. Guys, ang pangalan ng lalaki na may bigotay Dom. Si Yunha talaga napakaganda kahit galit siya. Hindi talaga ako makapaniwala na pareho ang aming pinanggalingan, ang isang yan ay may masamang personalidad, dapat umakto siya ng may dignidad. Bumalik ang pahina sa ating bida. Bumati si Mino kay Jay. Hi! Walang naging tugon ang ating bida. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-aaral ngayon. Kaya kung wala ka naman magawa, wag mo ako istorbohin. Ikaw gusto mo ang bike, di ba? Gusto mo ba sumali sa crew ko? Yung ginawa mo kahapon sa matirik na daanan ay talagang nakakahanga. Nung makita-kita pababa ng kalsada at bigla ka nag-slide, ang buong crew ko ay talagang nabigla. Wala ako ideya kahit sino sa school na sumakay ng road bike. Ang aming school president. Gusto ko makipagtulungan sa iyo bilang kasapi ng aking crew, kaya nandito ako para tanungin kita. Ikaw magkunwari kan nakikinig kapag may nagsasalita. Teka, kailan pa sila naging close na dalawa na yan? De ko inaasahan ang kanilang pag-uusap. Mga bagay na ganyan hindi ako interesado. Kaya kung ikaw tapos na magsalita, huwag muna ako abalahin, nakakagulo ka sa akin pag-aaral, kaya umalis ka na. Okay, sige, sorry kung naistorbo kita. Napaisip si Jay sa sinabi ni Minwoo at may naalala siya. Ang naalala pala ng ating bida. Nung mga panahon na buhay pa ang kanyang tito at lagi sila magkasama, at nung 13th birthday niya niregaluhan siya ng bike. At ang kanyang tito ang nag-inspire sa kanya magbisikleta. At lagi siya sinasabihan nito na at pinapangaralan na kung saan mag-aral ito ng mabuti at minsan mag-enjoy din. At nangako ito sa kanya na kung gumaling siya sa pagbibisikleta ay sasamahan niya ito mag-ride. Bumalik ang pahina kay Mia at Yunha. Pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay tungkol sa kanila mga alala at sa magiging future nila. Nagulat sila nung dumating si Dom. Yunha, tara manood tayo ng new zombie movie. Ngayon ang aking bahay ay walang tao. Ikaw Jin, ulat mo ako, walang hiya ka. Sinabi ko naman sa'yo huwag kang susulpot sa likod ko na parang stalker. Maganda suntok yan ang inaasahan ko sa magiging babaeng gusto ko. Yunha, tara sabay tayo manood ng movie sa malaking ko TV. Huwag mo akong istorbuhin, meron pa akong gagawin ngayon. Wala ako oras para samahan ang tulad mo. Napatingin sa bintana si Jay. Inayos niya na ang kanyang mga gamit upang umuwi ng bahay nang biglang. Ikaw na naman. Dumating ako sa oras na hindi ka na nag-aaral at para de ko na istorbohin ang pag-aaral mo, kaya ngayon ayos na, diba? Nandito ako para tanungin kita ulit. Kung ayaw mo talaga sumali sa crew ko. Sa halip meron isang lalaki na gusto makipagkarera sa'yo. Meron bike race laban sa isang member ng crew ngayon gabi. Ayoko. Maglaro na lang kayo at iwan muna ako dito. Meron isang lalaki, ang pangalan ay Kim, kabilang sa aming crew. Siya ay nagsasabi papasabugin niya daw ang bike mo. Nagsasabi siya na seryoso ka ba raw na gamitin ang isang piraso na basura. Minamaliit niya ang bike mo. Wala na akong pakialam kung pumunta ka ba or hindi, pero
Nakakatawa lang makita ang isang tao na walang talento na nagyayabang lang tungkol sa kanyang bike. Guys, ang tinutukoy ni Minudita ay ang mayabang na si Kim. Parang matagal ka na nagbike. Sana lang matalo mo yung mayabang na si Kim. Na puro bike specs lang ang iniisip. Sige, magtitipon kami mamaya. Gabi sa Green Park magdesisyon ka na. Kung pupunta ka ba? O sige, hindi na. Kita aabalahin pa. Sumapit na ang gabi sa Green Park. Wow, may nag-circus pa na parang tanga lang. Magpapatuloy mag-isa nakaupo sa upuan si Minu na bigla dumating si June at bigla siya nagulat. Baki ka naman nagulat, kunin mo ito. Maggag-abi na hindi ba talaga siya? Magpapakita na intindihan ko naman kung di siya makakarating. Kung di siya makakarating tayo na lang. Sige, kung wala siya tayo na lang. Pero bakit ka bigla na hamaling kay Jay? Hindi ito pagkahamaling, wag ka magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ano pala? Kailangan bang may dahilan para gusto mag-ride ng magkasama? Para makontrol niya ng maayos ang kanyang bike, malamang matagal na siya nagbebisikleta ng mag-isa. At ang mag-ride ng may kasama mas masaya kesa naman mag-ride ka ng mag-isa, diba? Hey Minu, June, dumating na ba ang student president? Malate ba siya? Maghintay ka lang. Baka naman natatakat na siya kaya ayaw niya na magpakita. Huminto ka na sa pagsisilita at mag-antay ka lang. Kung nangangatinay ang katawan mo, baka gusto mo mag-warm up muna. Laban sa akin. Kaya mo bang sumakay gamit ang mga paa na yan? Sa totoo lang gusto kita makalaban. Guys, nandito na si Jejo. Sayang, gusto ko rin sana masubukan niyang carbon bike pero sa susunod na lang kung may oras. Hindi ko akalain na magpapakita ka. Pero dumating ka sa huli. Ang bastos na yon. Kinabahan ako at nagsimula isipin na baka di ka dumating. Huwag nan atin sayangin ang oras. At tumungo na tayo sa mga rules. Okay, si June nga pala, galing din siya sa school natin at siya ang magpapaliwanag ng mga detalye. Hello, ngayon 3 taga-Taeyang High members ang nagsama-sama. Isa nga pala akong 3rd year ako. Si June, ikinagagala kita makilala. Ako nga pala si Jejo, isang 2nd year student. Ano itong siraulo na hindi ako pinapansin pero napakagalang niya kay Sunbae. Ito, kunin mo, ipapaliwanag ko sayo ng mabilis ang karera. Ang rules ay simple lang, ito ay laban sa 1 versus 1 at dito kayo mag-uumpisa. Sundin nyo lang ang ruta, ang unang makakarating sa park ang siyang tatanghalin panalo. Ito ay landas na pamilyar sayo kaya dapat mong malaman ito sa isang sulyap lang. In case of emergency, naglagay kami ng safety guard sa kanto kaya kailangan mo lang sumunod sa course para di ka maligaw. At ang makakalaban mo ay si Kim. Tignan mo siya, parang baliw. Pagkatapos ng karera ngayon, huwag mo akong abalahin, huwag nyo na ako isali sa crew nyo at sa mga gawain nyo. Sige, ngayon para lang sa kaligtasan mo ay suot mo itong helmet. Ang lalaki na tinanggal niya ang preno para mabawasan ang bigat. Kailangan ito maging mas magaan ng kaunti kaya nagsisimula ito hindi bababa sa 0.1 segundo ng mas mabilis. Nakikisabay ka sa carbon bike na ito sa iyong bastos na bike kaya gawin mo ang iyong makakaya. Tigilan mo na yang pagmamayabang mo at tumutok sa karera. Ang bastos na yun, lagi na lang ako binabara sa tuwing nagsasalita ako. Susundan ko lang kayo para i-record ang karera. Sige, simulan na natin. Ang panimulang signal ay kapag tumama na tungkog na ito sa lupa, ibig sabihin simulan nyo na.
Ready set go.